gawing pantay na ang pagtingin ng batas sa lahat ng bata. Ang tingin sa kanila ay second class. Para sa akin, sila ay victim of the circumstances. Nandyan yung social labeling, which could be so traumatic and could be very devastating on the personality of the people involved. Sariwa pa sa alaala ng dalagang si Daisy ang kanyang pagkabata. Kapag kunyari naglalaro kami ng mga kalaro ko, tapos sinasabi nila, hindi ka naman tunay na anak eh. Anak ka lang sa labas eh. Puto ka lang sa buho eh. Siyempre ako, nag-iinit ako nun. Siyempre nakakikipag-away din ako. Pero ang pangungutya sa binansagang bastarda, baliwala raw kung ikukumpara sa trato sa kanya ng lehitimong pamilya ng kanyang ama. Nung lumalaki ako, tumira ako sa mga kapatid ko sa una. Tapos, kung ano yung sinasabi nila, parang iba yung trato nila. Kumbaga parang, ano lang, wala lang. Parang wala silang concern sa'yo. Kapag nakikita ka nilang naglilinis, tapos uutusan ka pa nila, parang wala silang ano. Hindi ko naman yung kapatid eh. Bunsong anak si Daisy sa ikalawang pamilya ng kanyang amang si XXX. Bali, may anak siya sa una. Nakapangasawa siya ng una. Tapos, ang anak niya doon, 3. Tapos, so, namatay yung una niyang asawa. Tapos, nag-asawa siya ulit. Kami na yung pangalawang anak niya. Hindi ikinasal at naging legal ang pagsasama ng mga magulang ni Daisy. Kaya sa batas, ilihitimong anak pa rin sila. At nang mamatay si Mang XXX, hindi rin sila nahatian sa maliit na naiwan ng kanyang ama. Pero ayon kay Attorney Mark Tolentino, hindi dapat napagkaitan ng mana si Daisy at kanyang mga kapatid dahil meron din namang karapatan ang illegitimate children sa maiiwan ng kanilang magulang. Basta 2:1. Kung 2 shares yung makukuha ni legitimate, 1 share ang makukuha ni illegitimate. Paliwanag ng abogado, ang legitimacy o illegitimacy ay mahalaga sa usaping legal, lalo na pagdating sa successional rights o kung paano pamamanahan ang mga anak. Kahit na yung bata is an illegitimate child, pwede po natin siyang i-increase into illegitimate child. So ano yung remedy sa ating batas? Pwede natin i-adapt. So it means, yung sarili mong anak, pwede mo i-adapt. Kasi pag na-adapt na yung illegitimate child mo, you have the same status with that of the legitimate child. Hindi kailangan na ang illegitimate child, yung tanggalin yung distinction of legitimate and illegitimate child. Kasi po, assuming mag-asawa, yung husband at saka yung babae at saka lalaki, may anak. Hindi sila, walang kasal. So it means, yung relationship nila, illegitimate. Okay? So, pangit naman pakinggan na yung anak is legitimate tapos yung magulang illegitimate. Kaya sa batas, may mga paraan din para maging lehitimo ang estado ng isang anak sa labas kung gugustuhin ito ng kanyang magulang. Layon din daw ng panukalang batas na magbigay ng proteksyon mula sa bullying na maaaring maranasan ng mga batang anak sa labas. Sabi po nila, yung mga illegitimate child, tinatawag na anak sa labas, bastardo, bastarda, so may konting discrimination. And they are actually the victim of the first form of violence, yung bullying. That's why, ang purpose ng batas na yan is to avoid discrimination. Ang sabi ko naman, kung discrimination lang, ang tunging protection lang ng mga bata, may mga batas na po tayo niyan. Bullying is there. No amount of legislation would make it able to do it, to arrest it. So, much more in a situation where these children are labeled 3rd class, 4th class, 5th class, and so on and so forth. Para naman sa child psychologist na si Dr. Dinghay, hindi rin daw mababawasan ng panukalang batas ang insidente ng pambubuli sa mga illegitimate children. Because you're using the word illegitimate children, that alone is very nagkakaroon ng stigma yung mga bata. For one, hindi nila kasalanan yan. The very word used, which is illegitimate, should be discarded. It's archaic, it's fossilized, it's not appropriate in contemporary times. Dapat we should give the dignity to the human person, to the human being. Ang pagbabago ng estado ng mga ilihitimong anak ay isang komplikadong issue na may aspetong legal, kultura at reliyon
At ang panukalang batas na nagsasabing hindi dapat gawing issue ang pagiging lehitimo ay tila walang praktikal na halaga. Subalit binibigyan din nito na ang mga katulad ni Daisy ay hindi pinili ang pagiging anak sa labas at mas dapat bigyan ng atensyon na ilehitimo man ang turing ng batas sa kanila, ang tratuhin sila na may dignidad at bigyan ng pantay na oportunidad ay karapatan nila bilang lehitimong tao. Ako po si Renzo Kiko, nag-uulat para sa Reaksyon.